Hi mga kasari! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang iyong tinderang taga Batangas. Tapos ito yung mga kailangan nyo pag kayo may tindahan. Ayan, katatapos ko lang mag-repack ng munggo. Ito yung ginagamit kong plastic. May mga nag-PPM kasi sa akin, kaso nagdadalawang isip sila kasi baka mag-fail yung mga sisimulan nilang sa pagtitindahan. Kahit sino ay kayang-kaya magkaroon ng sari-sari store. Pero alam nyo yung pinakamahirap ay yung kung paano maging successful sa pagtitindahan at kung paano i-maintain ito. Dati kasi mga kasari, ito yung style ko ha. Nakakahiya mang i-share pero i-share ko sa inyo. Nakakahiya kasi yung ugali ko ganun. So ganun talaga nangyari mga kasari. Domino effect kasi yan. So wala hanggang mabankrupt ka na. And bakit ang gulo ng tindahan nila? Ganyan yung tamang pag-costing. 200% sa capital. Katulad din yan sa pagtitindahan. Dapat i-consider natin yung ating pagmamarkup. Kasi eventually kasi mapapagod din tayo. Yung tipong nanggaya ka lang sa iba kasi kala mo madali. Kung mas magaling kang mag-explore, mas advance ka sa competitor mo. Kunin mo lang yung applicable sa tindahan mo, yung kaya mo lang gawin. Shinare ko talaga yun para hindi naman sila magkamali katulad ng nangyari sa akin. Mabagal, mag-improve at lumago yung business mo. Pasaway na customer na hindi nagbabalik ng bote at di nagbabayad ng utang. So mamimili ka na lang kung aayaw ka o mag-stay ka dito sa tindahan. Paano ka pa mapapansin kung magkaparehas lang kayo ng So, sunod na ginawa ko mga kasari, naglagay ako ng smart padala dito. Ako din ang pinakakauna-unahan dito sa barangay namin na nagkaroon ng smart padala. Tinatanong ko talaga yun sa mga agent ko kung sino pang may smart padala sa kasi dati bawal talaga na may smart padala sa isang barangay, dapat isa lang. So ako talaga ang pinakakauna-unahan. Lakasan din ng loob. Shinare ko din yun sa YouTube channel ko, yun yung pinakakauna-unahan kong nag-click na vlog, kaya doon ako na monetize kung paano mag-apply as smart padala agent. So gusto ko rin lang makatulong sa iba na katulad kong sari-sari store owner, kaya yun shinare ko sa inyo kung paano. Ito nga yung GCash na inilagay ko dito, ako din ang pinakakauna-unahan dito sa lugar namin. Lakasan din ng loob, yun yung time na nagka-cash out ng mga ayuda. Lakas ng kita ko dati dahil tinangkilik talaga nila yung GCash, pero humina yung smart padala ko nung time na yun. Pero ngayon parehas ko pa rin silang ginagamit. Yung smart padala or Maya Business ginagamit ko sa pagbabayad ng bill sa mga customer ko kasi mas maganda doon magbayad. So sa GCash, dahil yung customer ko naman ay may karapatang mamili kung saan sila pwede magpadala, so GCash ang lagi nilang pinipili. Pero may nagpapadala pa rin naman sa smart padala ko every time na may mga sasahod na mga trabahador dito na nagpapadala sa mga probinsya nila. Kahit nung pag-order sa Shopee, ako rin ang pinakakauna-unahan dito, kaya naman naging advantage ko yon. So dati takot na takot din ako kasi baka ma-scam ako kasi nga online, di ba? Tapos nagpa-deliver ako, ginawa ko din siyang business. So naging opportunity yon na makabenta ako ng mga products from Shopee. Nadagdagan ang kita ko. Yan din yung mga nakatulong sa tindahan ko para makahatak ako ng mas maraming customer. Kasi marami akong nadi-display dito na galing sa Shopee na nakikita ng customer ko na imbis na nga naman umorder sila tapos mag-shipping pa sila o kaya baka takot nga silang gumamit ng online shopping. So sa akin na lang sila bumibili. Ngayon ko na-realize mga kasari kung gaano kalakas yung fighting spirit ko dahil ilang beses ako nagsara bukas na tindahan. Nakailang try ako. Parang gusto nga ipamukha sa akin ng tadhana na hindi para sa akin yung pagtitindahan. Ilang beses talaga ako nag-try. Parang gusto nilang sabihin, tumigil ka na, hindi para sa iyo yung pagsasari-sari store. Pero kahit ilang beses ako nagsara, sa pagtitindahan pa rin talaga yung bagsak ko. Kasi nag-umpisa ito sa inspirasyon, sa passion. Tapos mga magulang ko kasi dati ring may business na ganito. So lumaki talaga ako sa buy and sell. Yung mga magulang ko kasi ganito yung trabaho, yung hanap buhay. Lumaki ako sa pagtitindahan, karinderya, ukay-ukay. Seller din kami ng mga daing dried fish, dinadala sa Maynila. Ayan. Tapos pagdating sa school, pagtitindahin pa ako ng teacher ko ng ice drop. Doon ko rin natutunan yung pagpapautang kasi para hindi malugi yung teacher ko. Compulsory na kailangan utangin ng mga estudyante niya yung mga ice drop para hindi na iuwi kasi matutunaw na. So ako rin ang tagalista ng utang. Kinabukasan pag may baon na yung mga klase ko, ako din yung sisingilin. So bata pa lang ako, namulat na ako sa ganong business. Tapos pag may maingay, ako rin ang tagalista. May bayad pag maingay, piso. So yun, parang namulat na ako doon sa kumikitang pera, kaya nakamulatan ko na yung ganun. Ang sunod na nangyari, kaya patuloy ako nagtitindahan, sunod yan ay motivation. Dati kasi sower ako, mananahi. May time na nag-overtime kami, so gabi na kami umuwi, walang masakyan. Tapos may kakilala ka na hindi ka man lang pasakayin. Hindi naman sumasama ang loob ko kasi hindi naman nila obligasyon na pasakayin ako, di ba? Pero sa isip ko, mabibili ko din yan. Ganun ako. Ayun ako naniniwala talaga na kung ano yung nasa isip mo o anong gusto mo mangyari, ma-attract mo talaga na mangyari yon. Kahit ikaw mismo hindi ka makapaniwala na mangyayari talaga. Talagang ngayon, yung pangarap na lang talaga yung magpapalakas sa akin. Sabi nga nila, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang walang pangarap. Kasi wala kang pakialam sa buhay. Eto, may share ako sa inyo kung bakit ako pinatatayo ng pangarap ko. Sa tunay na buhay, ako po talaga ay tamad.
may nakakaya man sabihin, pero mabigat talaga ang katawan ko. Kung susundin ko yung katawan ko, nga ako, pero dahil may pangarap ako, ang katamaran ko napapalitan ng kasipagan. Ang pangarap mo ang hihila sa'yo para kumilos. Kung wala kang pangarap, okay lang, basta huwag kang magpamilya, huwag kang mandamay ng iba. Lalo sa panahon ngayon, hindi mo na pwedeng i-reason na hindi pera makakapagpasaya sa'yo, di ba? Sa mahal ng mga bilihin ngayon, pera na lang talaga ang isa sa magpapasaya sa atin para makasurvive, makakain at saka makabayad ng mga bills ng kuryente. Kaya sa mga kasari natin na pinanghihinaan ng loob, alalahanin nyo, hindi lang kayo ang nakakaranas ng tagtumal. Ayan, buti nga ngayon, patapos na yung February, bumabalik na ulit yung benta natin sa dati. Hindi katulad nung pagkatapos ng New Year, talagang sobrang hina. So, ito, sa mga mag-uumpisang magtindahan, ito na lang ang dapat yung asahan. Madaming pwedeng gumaya sa negosyo mo kasi madami ding gustong kumita gaya mo. Hindi lang ikaw ang marunong at hindi lang ikaw ang may puhunan. Alam mo, ang hindi nila kayang gayahin, ito yung mindset na meron ka at paano mo paandarin yung business mo at paano ka makitungo sa mga customer mo. Hindi ito pabilisan, wala din ditong padamihan, higit sa lahat, hindi din ito unahan. Kaya dapat, swabe lang ang takbo mo. Isipin mo lang, mag-focus ka lang sa tindahan mo. Sa pagsasari-sari store, ang labanan dito ay patatagan, patibayan ng loob, at kung sino ba ang may long-term na plano at mas kumikilos. Kung isa ka dyan, ikaw na ang panalo. Kaya huwag kang matakot mawala ng customer kung yan ang nasa isip mo. Huwag kang mag-focus sa customer mo, mag-focus ka sa tindahan mo at kung paano ka mag-i-improve sa diskarte mo. Pag may nawala, may bago naman talagang kapalit yan. Dahil masasaktan ka lang talaga pag may mga customer ka na nakita mo lumipat sa ibang tindahan at sa iba na bumili. Normal lang yun. Yun lang lagi mong tandaan para hindi ka masaktan. So ituloy mo lang ang business mo at wag na wag kang magiging mapagmataas at mga away ng customer. Ayan. Tandaan mo, people will come and go. So swerte na lang tayo kung meron tayong mga customer or mga loyal na suki. Ayan. Kaya pahalagahan natin at alagaan natin yung mga katulad nila. So, one more thing, huwag kang maninira ng kapwa mo, huwag pakialaman ang mga diskarte ng ibang tao. So, yan lang ang advice ko at para dito naman sa aking mga suki, gusto ko lang sabihin sa inyo, alam ko nanonood kayo, na kahit di nyo sabihin na nanonood kayo sa akin, kasi ayaw ko nga kayong nanonood sa akin, dahil ayaw ko ang pinanonood nyo yung vlog ko, dahil nahihiya akong mag-vlog pag nasa isip kong kayo ang nanonood. Salamat sa inyo, sana humaba pa yung pagsasama natin. Ayan, huwag nyo nang panoorin yung vlog ko, kasi nako-conscious ako every time na nakatingin ako sa camera, at naiisip ko yung mukha nyo nakatingin sa akin, nahihiya akong mag-vlog, kaya ngayon ay hindi ako masyadong nagbablog, dahil sinabi nyo na nga na pinanonood nyo yung vlog ko. So hanggang dito lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Salamat po. Happy selling. God bless. Bye bye.